kahit na sinong malapit sa atin. Lagi natin sinasabi, Judas ka. At sa ating ebanghelyo sa araw na ito, alam na natin kung ano yung istorya ng salitang Judas. Pinagkanulo ni Judas ang ating Panginoon kapalit ng ilang pirasong pilak. Kung nakikinig kayo sa ebanghelyo, ilang pirasong pilak yung pinagpalit. May premyo yung makakasagot. Ang liit lang ng pagkabasa ni Padre. Ilang pirasong pilak, may premyo yung makakasagot. Sayang, walang nakasagot. 30 pirasong pilak, pinagpalit ni Judas ang ating Panginoon. Tinraidor niya si Jesus. Pero bago tayo pumunta doon sa usapang pagiging traidor, bago naging traidor si Judas, siya ay pinili ng Diyos. He was chosen by Jesus. Pinili siya ni Jesus para maging alagad. Si Judas ay umuupong kasama ni Jesus, nakikinig sa mga utos at aral ni Jesus. Si Judas ay saksi sa mga milagro at himala ni Jesus. Si Judas ay hinugasan ng paa ni Jesus. Kung titignan mo, ang lahat ng ito ay hindi naging sapat. Sa kabila ng malaking pagmamahal na pinakita at ginawa ng Diyos ni Jesus kay Judas, pinagkalunod niya pa rin ang kanyang Panginoon. At ang ebanghelyong ito ay tanong sa bawat isa sa atin. Panawagan ng Diyos, ako ba ay katulad ni Judas? Tinatawag ng Diyos, nagsisimba, pero sa kabila nun, kaya mo ba rin traidorin ang Diyos? Kaya mo ba rin maghudas sa Diyos? Marami sa atin ang katulad ni Judas, na kaya ay kapos. Nagdadasal tayo ng Santo Rosario, nagsisimba linggo-linggo, nagseserve tayo sa simbahan, pero ang tanong, gaano tayo katapat sa Panginoon? Gaano tayo katapat doon sa sinasabi natin, Amen, every time tumatanggap tayo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Nababago ba nito ang ating pagkatao? At ang napakaganda sa kwento ng ating ebanghelyo sa araw na ito, nang sinabi ni Jesus na isa sa inyo ang maghuhudas sa akin, alam ninyo kung ano sagot ng mga alagad? Ang sabi ng kanyang malagad, ako po ba iyon, Panginoon? Is it I, Lord? Nakita ninyo, tayo ang ugali natin kapag ganyan, chismis kagad. May maghuhudas daw. Sino kaya yung maghuhudas na yun? Ang malamang ito, kasi traidor talaga to eh. Ganyan tayo sa ating kapwa. Pero sa ebanghelyo sa araw na ito, tinuturuan tayo ng Diyos ng kababaang loob sa pamamagitan ng ginawa ng kanyang mga alagad na imbis na tumuro sila ng ibang tao, iduna nila ang kanilang sarili. Ako po ba ang maghuhudas sa iyo, Panginoon? And sometimes, importante tanungin din natin ang ating sarili. Bago natin ituro ang ibang tao, bago natin sisihin ang ibang tao kapag nagagalit sa atin, kapag nasasabihan tayo ng hindi maganda, bago natin ituro yung ating mga kamay, tignan muna natin ang ating sarili. Ano ba yung contribution ko? Bakit siya nagalit sa akin? Yung mga nanay natin pag nagalit sa atin, yung mga tatay natin pag nagalit sa atin, yung mga kapatid natin pag nagtampo sa atin, huwag natin kagad isesave yung ating sarili. Tanungin muna natin, katulad ng ginawa ng mga alagad, ano yung kasalanan ko? Ano yung kakulangan ko? At sa bandang huli ng ating ebanghelyo, ang panawagan sa atin ng Diyos, si
Si Judas ay nagkasala, tinraidor si Jesus. Ang ginawa ni Judas, nagpakamatay. Subalit iba ang ginawa ni San Pedro. Nagkasala din siya kay Jesus. Tinraidor niya rin si Jesus. Pinagkaila niya rin si Jesus. Subalit hindi nawalan ng pag-asa si Pedro. Nanangis siya, humingi ng tawad sa Diyos at nagbalik loob. At ito yung imbitasyon sa atin ngayon ng Ebanghelyo, ang magkaroon ng pag-asa, ang magkaroon ng malaking pagtitiwala ng Diyos, ang maging tayong tapat sa ating pananampalataya, na hindi lang tayo Katoliko sa salita, higit sa lahat dapat tayo Katoliko sa gawa. Ginagawa natin ang ating pananampalataya higit sa lahat, sapagkat hindi tayo malililigtas ng kahit na anumang kayamanan. Kahit gaano kalaki yung pera natin, tignan ninyo, kahit gaano kalaki yung pera mo, pag nagkasakit ka, madudugtungan ba ang buhay mo? Hindi. Gagastos ka ng milyon, pero hindi nito madudugtungan ang buhay na tinakda para sa iyo ng Diyos. Ilang araw, oo. Ilang buwan, oo. Pero lilipas ang lahat, maglalaho tayo sa mundong ito. At ang tanong, gaano tayo naging tapat sa Diyos? Pagpalain